Pod Network Entertainment. Sometimes it's not worth it. Kasi ang relationship ng mga tao sa opisina, it's temporary. Friends kayo kasi magka-opisina kayo, pero hindi naman kayo gumigimik, hindi naman talaga kayo magkaibigan, hindi naman talaga kayo yung after office nagkikita-kita or kahit na wala okasyon nagkikita. Swerte ninyo kung may friends kayo na ganyan sa office, pero they're very superficial, temporary, and alam mong nakikisama ka lang. Tandaan nyo, nandoon kayo kasi sinisweldohan kayo eh. Ang common denominator ninyo is yung pera, yung sweldo. Yung trabaho, trabaho lang. Pagkatapos ng project, wala na, di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. This is a special solo cast episode and we'll be talking about office politics. Pabibo nga ba yung mga kaopisinang yan? Yung mga namumulitika or medyo hassle sa opisina? Bago natin simulan, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Nasa Spotify tayo na Apple Podcast and may video podcast tayo sa Spotify. Pero kung gusto nyo manood sa YouTube, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel naman tayo. This is a bite-sized episode. Medyo yung konting paalala lang para sa mga immortal, no? Baka nasanay kayo sa mga longer episodes. We do that pag kami guest tayo. Okay? Nasa social media tayo. Follow the Underpaid Podcast sa Facebook, Instagram, TikTok. At syempre, my personal social media accounts, Stanley Chi on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And mag-subscribe rin po kayo sa Suplado Motors. Kumpleto tayo dyan. Doon na ako mas magiging active sa Suplado Motors and sa mga personal social media accounts ko. Okay? Office politics. Ano ba ang tingin niyo dyan? Nakakatulong ba to sa opisina, yung sa rapport? Yung pag magkakausap kayo sa pantry, mga nagchichismisan kayo, minsan nakakatulong yung mga konting kwentuhan na ganyan. Bonding yan eh. Pero ang hassle dyan, kung namumuliti ka para makaangat, yun yung hindi maganda kasi nandadaya ka ron eh. Although, sa ibang kumpanya, naging kultura na nila yung yung padrino system, pag malakas ka kay boss, kakilala mo si ganito, si ganyan, kamag-anak ka, medyo mas madali yung pag-angat or minsan mas close sa'yo si boss. Walang masama ron. Wala namang hindi naman natin ginusto na naging pamangkin ka ni ganito, naging kamag-anak ka ni ganito, hindi mo naman kasalanan yun. Pero sana wag niyong gagamitin para manapak na ibang tao or wag niyong gagamitin para umangat sa masamang paraan. Okay? Hindi naman kasi maganda yung sa pakiramdam mo kung nandaraya ka. Medyo toxic na yung ganun. Hindi na siya minsan pabibo eh. Yung mga pabibo sa opisina, yung mga sisip-sip ka, dadala ka ng pagkain, bobolahin mo yung boss mo. The managers and the bosses see through it pagka binobola mo sila or nagpapaka-close ka sa kanila. And sometimes, it's not worth it. Kasi ang relationship ng mga tao sa opisina, it's temporary. Friends kayo kasi magka-opisina kayo, pero hindi naman kayo gumigimik, hindi naman talaga kayo magkaibigan, hindi naman talaga kayo yung after office nagkikita-kita or kahit na wala okasyon nagkikita. Swerte ninyo kung may friends kayo na ganyan sa office, pero they're very superficial, temporary, and alam mong nakikisama ka lang. Tandaan nyo, nandoon kayo kasi sinisweldohan kayo eh. Ang common denominator ninyo is yung pera, yung sweldo. Yung trabaho, trabaho lang. Pagkatapos ng project, wala na, di ba? Yung politics sa boss, sa mga managers, I don't think it's worth it na mamuliti ka. PR is okay, small talk, pero wag naman yung sobrang kiss ass. Mahalata ka na eh. Sobrang obvious kasi yung ganun.
Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Ang toxic is kung sinisiraan mo na yung kaopisina mo dun sa boss mo. Ginagawa mo na ng kwento, yun na yung hindi maganda. Yun yung very toxic na sana iwasan natin. Kung may kaopisina kang chismoso, naninira ng kapwa, may attitude, iwasan ninyo. The boss and the HR managers, yung mga kaopisina mo, they know kung ano yung totoo. Kung may isang sip-sip dyan na sinisiraan ka, toxic yun tsaka hassle. Sana nga, mawala na yung ganong kultura sa atin. Mawala na yung ganong kultura sa ibang kumpanya. Hindi ko nilalahat ng companies, pero may mga certain companies na parang okay lang sa kanila may chismisan na ganyan. Usually, yung mga ganong companies, yung mga maliliit na companies, nagsisimula pa lang, kasi kayo-kayo lang lagi nag-uusap. Pero pag bigger companies, kanya-kanyang teams na yan eh. So, depende sa leader ninyo or sa manager ninyo kung paano niya patakboy ng isang kumpanya, ganun na magiging kultura ninyo. Look for companies, managers, and leaders sa opisina na alam mong will help you na mag-grow. Hindi lang sa kumpanya, pati na rin sa career ninyo. Kasi kung nakahanap ka ng manager na insecure, malas mo. Kasi baka siya pa gumawa ng chismis. Baka siya pa magsimula ng chismis tungkol sa'yo, which is really not good and very toxic. Iwasan niyo yan kasi it's not good for your health. Hindi rin maganda sa mental health yan. Sobrang stress. Minsan pag uwi mo, iniisip mo pa rin yung office politics. And baka pati ugali mo magbago pag nandiyan ka sa isang kultura na hindi maganda. Hanggat maaari, umiwas. Kung may makita kang better company, sana you have your emergency funds para pwede ka mag-resign at makahanap ng ibang lilipatan. Pero office politics is a big no-no, not only for me. I'm sure pati na rin sa mga ibang nakikinig sa atin dito sa Underpaid, yung mga immortal natin na kaibigan dyan. The chismis, iwan nyo na yan pagka nanonood kayo ng TV, yung mga artista na pinapanood nyo, dun nyo na iwan yan. Sa office, let's all be professional. You show up, do your work, get paid, umuwi ka na. Don't share too much kasi kung ano man yung isi-share mo sa kaopisina mo or sa managers mo or sa boss ninyo, minsan ginagamit nila yan against you. So, ingat-ingat at sana wag masyadong dumikit sa mga toxic office mates tulad ng mga ganyan. Gumagawa ng chismis, sisiraan ka, kakaibiganin ka para makuha loob mo, tapos pag alam na nila yung nangyayari sa buhay mo, iwan ka na nila. Okay? Ingat lang mga immortal at sana nakatulong itong paalala ko sa solo cast episode ng Underpaid. Okay, again, if you wanna suggest topics, if you wanna talk about something, or if you want to share your thoughts, you can always message me sa Facebook page or sa Instagram. Okay? So there you have it. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.